ang salitang mula sa Diyos. Kapag isinasalo, ay mamumunga ng lubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo, Panginoon, At sumainyo rin. pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakaunawa nito, ay katulad ng mga bining na hasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng bining nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapigatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman na naghasik sa dawagan, naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Ano pat ang salita'y nawawala na ng puwang sa kanilang puso. Kaya't hindi sila makapamumunga at inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakaunawa nito. Sila'y namumunga, may tag-100, may tag-60 at may tag-30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga minamahal kong kapatid sa Pong Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayong araw na ito, pinakikiusap ko sa inyo na alalahanin natin ang mga lolo at lola. Madalas po sa mga tahanan ngayon, nakalulungkot, ang mga lolo at lola ay hindi na pinapansin. Tandaan sana po ninyo, kung wala ang lolo at lola ninyo, wala yung magulang ninyo. At kung wala magulang ninyo, wala rin kayo. Kaya po malaking utang na loob natin sa mga lolo at lola. At hati nawa, pag dumating yung mga kabataan sa atin, o tayo po, babatiin natin at magpapakita tayo ng paggalang. Maaring sa pagmamano na ganon sa mga lolo at lola o kaya paghalik sa kanila at
sa mga maliliit na bagay na ganyan, pagbibigay ng pansin at pagmamahal sa kanila, ang kanilang puso ay tumataba at lumiligaya sila habang sila'y nabubuhay. Hindi yung sabi nila, ay ano pang klaseng mabuhay? Hindi na bale. Total, wala namang pumapansin sa iyo. Huwag sanang umabot sa ganon. Kaya, mga lolo at lola, ating pagpakita ng pagmamahal. Hindi lang ngayong araw na ito, kundi araw-araw sa ating pagdalaw sa kanila, ay ating pakitaan na sila ay minamahal natin at kailangan natin sila. Ang kanilang halimbawa, ang kanilang ipinakitang pangangalaga, yon ay kailangan pa rin natin at harinawa pahalagahan natin. Ngayon, magbumaling tayo sa Ebanghelyo. Tayong lahat dito, nakakarinig ng salita ng Diyos. Tayo lahat dito, kung may Biblia tayo sa bahay, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Ngunit, hindi lahat tayo pare-pareho ang nakukuha sa salita ng Diyos. Mayroong mga taong nakakarinig na salita ng Diyos. Ngunit, pasok dito, labas doon. Sa kabila, walang pakinabang sa salita ng Diyos. Meron naman mga taong tuwan-tuwa agad-agad kapag ka narinig ang salita ng Diyos. Madalas naririnig ko ito Sasabihin, Bishop, ang galing nung paring yon. Ang galing magbigay ng homily. Sabi ko, ba't mo sinasabi? Ay, kasi Bishop, pag nakinig ka, tatawa ka ng husto sa kanila. Yun ang hinahanap nila. Ma-entertain sila. Ngunit hindi yung isabuhay nila ang salita ng Diyos. At meron naman, sabi ng Panginoon, okay, nakikinig nga sa salita ng Diyos, gusto sanang gawin ito. Ngunit, pagka nakakarama ng marami mga pagsubok o pag-uusig, hinalilimutan na ang salita ng Diyos. Ngunit, may mga tao naman na tinatanggap ang salita ng Diyos. Ngunit, bandang uli rin bumibigay. Bakit? Hindi dahil sa inuusig, kundi dahil sa naakit ng kayamanan ng mga bagay na makamundo. At kapag kumakalaban ng mga bagay na ito sa salita ng Diyos, ang bumibigay ay hindi ang kamunduhan, kundi ang salita ng Diyos na kanilang narinig. Kaya naman ang Panginoon, tayo'y binalaan niya, ngunit binigyan din naman tayo ng encouragement o lakas ng loob. Sapagkat, sabi niya, may mga nahuhulog sa matabang lupa at pagkatapos ay nagbubunga ng marami. Kaisandang 100 times, o kaya 60 times, o kaya 30 times. Ngunit gusto sabihin, masagana ang bunga. Harinawa, tayo po na deboto ng Pong Nazareno ay maging tagapakinig ng salita ng Diyos
at dibdibin ito, isagawa ito, at ihatid sa iba ang salita ng Diyos. Pakinggan ng dibdiban, isabuhay, at ipaabot sa iba ang salita ng Diyos. Yan ang mabunga sa nabinhi na iniyasik ng Panginoon. At harinawa tayo ay maging mabunga na katulad niyan. Kapara ni na San Joaquin at Santa Ana na nakinig sa salita ng Diyos at nagturo nito sa kanilang anak na si Maria, na naging huwara naman ng lahat sa pakikinig sa salita ng Diyos at pagtupad dito at paghahayag sa iba ng salitang narinig at isinabuhay. Amen.